Ang dating, relationship at marriage ay para sa mga babae at hindi po yan talaga para sa mga lalaki. Isang magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. If you like this kind of content, do not hesitate now, brothers and sisters, to hit that follow button. We also have a YouTube channel. Please visit us at the Red Pill PH official YouTube channel. Without any further ado, tara na po, umpisahan na! Sa maniwala ka mat sa hindi, brothers, kayang makasurvive ng lalaki mag-isa na hindi po siya nagpapakasal. Ito po ay kung hindi lang po talaga tayo na indoktrinahan ng romantic love at chivalry. At kung ikaw po ay manunood sa aming YouTube channel ng aming Season 1 Rise of the Forgotten Gender, andun po yung complete na curriculum in a video format, okay, ng mga lessons patungkol sa basic foundations ng Red Pill Wisdom. Doon mo po malalaman ang mga pinanggalingan ng kung ano-anong mga kaisipan natin, ang ating mga kultura, kung ano-anong mga paniniwala natin, ginagawa natin sa society. Right? Pero doon mo rin po malalaman ang tinatawag nating SBI o Society's Brainwashers and Influencers, na kung saan po malalaman po ninyo dito at malalantad kung paano ka minamanipula ng society. At ang masaklap nito is that minamanipula ng society, alright, at lalo ng kababaihan, tayong mga kalalakihan para sa advantage nila. Hindi po natin yun namamalayan kasi nga below siya sa threshold ng ating consciousness. Okay, isa siyang unseen, right? Unseen power manipulation na ginagawa ng mga babae. Right. Now, sa main topic ng episode na ito ng ating podcast, ang dating, relationship at marriage ay para lang talaga sa babae. Nakadesign po yan para mag-work sa pabor ng babae at para sa pribilehiyo ng babae. Hindi po yan para sa yun na lalaki. I'm sorry to say po. Bakit po? When you try to use your critical thinking, brothers, at ikaw po ay magtatanong, magiging investigador ka sa lahat ng bagay-bagay sa buhay, makikita po ninyo, pag pinag-aralan po ninyo ang dating, relationship at marriage, almost 90 to 95% ng effort at pagmamahal at serbisyo. Try mo. Tignan mo. Almost 90 to 95 yan. Lalaki po ang nagbibigay ng serbisyo. Lalaki po ang hindi selfish. Right? At most of the time, ang receiver lang po at yung take lang ng take yung babae. At kung hindi ka pumasa sa kanyang standards, kung hindi ka pumasa sa kanyang expectations, at hindi ka nakapag-commit na kailangan laging may something new, na kung saan hindi ka boring, kailangan may something new na surprising at interesting at na nakaka-stir ng emotion ng babae. Pag hindi mo yun na-maintain, conditional po ang pag-i-stay sa'yo ng babae. Bakit? Ito po ay dahil maraming option na lalaki ang babae. Yun ang malaking pagkakaiba. Now, sasabihin ng mga babae, ika-counterpunch po nila yun. Paparatangan nila ang mga lalaki na marami ring babae na nilalapitan. Well, hindi po purke ang lalaki maraming mga dinidiskarte na babae, that means marami na siyang option. Hindi ho. Bakit? Dahil po, hindi naman po available yung lahat ng babae. Hindi po nagbo-volunteer yung babae na yun para mag-stay sa lalaki. Right? Applicant lang po ang mga lalaki. Right? So, yung gender na binabaha ng mga alok ng pagmamahal ng mga attention, yung babae. So sila talaga ang maraming option. Now going back, right, sa relationship, sa dating at sa kasal, mapapansin po ninyo, babae lang yung tanggap ng pagmamahal. Madalas, hindi ko naman sinasabi na lahat ng pagkakataon at lahat ng babae, pero kung pag-aaralan mo siya, gagamitan mo siya ng critical thinking, hindi ka muna makikinig sa lahat ng mga
opinion ng mga babae. Hindi naman lahat ng babae ganun. Hindi ganyan, bla bla bla. Kung gagamitan mo ng critical na pag-iisip, hindi po siya relationship, brothers. Right? Ito po ay isang female privilege. So yung relationship at dating at kasal, akala mo romantic love yan, hindi po. Yan po ay female privilege. Babae lang madalas ang rumireceive ng pagmamahal, attention, validation. Pati anak, kanila, kapag naghiwalay kayo, siyempre, automatic kanila mapupunta yung anak kasi batas yan eh. Right? Ang masama niyan, pasustentuhan pa sa'yo. Pati bahay, hindi nila paghihirapan, iaasa nila yun sa lalaki madalas. So, right? Bibihira yung babae na siya mismo magbibigay ng bahay sa lalaki. So, dinedetermine siya ng kasarian. Hindi siya relationship. Kasi kung talagang pagmamahal yan, romantic love yan, hindi yan dapat dinedetermine ng kasarian. Na kung saan pag lalaki ka, wala ka, servidor ka. Babae lang ang pinakarina at dapat busugin ng serbisyo at pagmamalis. Wala. Hindi siya 50-50. Hindi yan relationship. Hindi yan romantic love. Yan po ay female privilege. So, paano tayo napaniwala at na-brainwash ng mga lalaki? Ito po ang tinatawag na SBI, Society's Brainwashers and Influencers, also known as SBI. Ito po ang paraan ng society para po i-maintain ang tinatawag na chivalry tradition na kung saan tinuturo nito na sintahin at luhuran ang mga babae. Sa papanong paraan? Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng video at pictures. Ano-ano yan? Romantic movies, pocketbook, at isa pang pinaka-punyeta yung mga love song na salot. May mga subliminal messages po yan para matatak sa isip natin at sa actions natin. Right? Nasintahin at luhuran ang mga babae. See? Hindi makakagawa ng love song ang babae. Kadalasan love song nila panay tungkol sa pag-cheat daw ng lalaki. Pero hindi makakagawa ng love song ang mga babae. Wala naman po silang effort na ginagawa eh. Hindi naman nila pinaghihirapan ng dating kasi nga hindi nila nararanasan, right, na mag-interact o approach. Hindi yan ang existence nila. That's why hindi po ako pabor na nag-i-exist ang romantic love at may ebidensyang matindi dyan. Dr. Lumimir Lamy, PhD, the French psychologist, right, release statement and research na hindi nag-i-exist ang romantic love. Invento lang yan noong medieval period na chivalry sa mga literature at ipinakalat sa society. Malakas ang ebidensya natin dyan. Right? So, therefore, we can conclude that the society is gynocentric. Hindi po siya 50-50. Ha? Hindi siya 50-50 para lang yan sa mga babae at bata. At para gumana yung kultura na yun na gynocentric at chivalry tradition, isasangkalang nila yung lalaki. Right? That's why, kahit mali na yung babae, minsan magpapatayan pa yung mga lalaki sa lalaki para lang konsintihin yung mali ng babae. Pag nag-cheat yung babae, kailangan unawain. Kailangan sila palagi ang priority. Hindi ganun yun. Ang mundo natin, hindi po dinedetermine ng isang gender lang. Kaya sinasabi po natin, pag ginamitan mo na ng critical na pag-iisip, madaming mga mali-mali na paniniwala na hanggang ngayon ginagawa natin. Bakit? Kasi brainwash tayo para sa interest ng babae. Kaya ayaw ko, right, na blue pill ang mga lalaki at gynocentric. Gusto ko itong bumagsak. Makiisa po kayo sa amin, palakasin natin ang pwersa ng kalalaki at pabagsakin ang power ng kababaihan. Maraming salamat po sa amin. Marami po kayong natutunan, brothers and sisters. Hanggang sa muli, maraming po salamat. Goodbye and peace.